Lumakad siya papalapit sa kakawian. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga huni ng insekto. Ngunit, tila may mas malalim na himig sa ilalim ng mga iyon. Isang tinig na naghihintay. Isang alaala na gumagapang pabalik. At sa muling pagtapak niya sa lupa ng sinukuan, ramdam niya kaagad, hindi siya bisita, hindi rin siya dayuhan. Ang kagubatan ay huminga, at sa bawat paghinga nito, nararamdaman ni Andrea ang pagtibok ng isang puso. Malaki, mabagal, at matagal na nag-iisa. Andrea. Ang boses ay tila nagmumula sa hangin, sa lupa, at sa kanyang dibdib. At sa kanyang kamay, ang bulaklak ay bumuka. Ang hangin sa sinukuan ay iba sa dati, mas mabigat, mas tahimik. Sa bawat yapak ni Andrea sa makakapal na dahon sa lupa, parang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Walang buwan, walang bituin, tanging ang mahinang liwanag mula sa itim na bulaklak sa kanyang palad ang nagsisilbing gabay. Sa bawat hakbang, mas lalo nang lalamig ang kanyang balat, parang tinatanggalan ng init ng katawan. Ngunit, hindi takot ang kanyang nararamdaman, kundi isang uri ng pagkakilala. Parang isang kanta, minsan na niyang naririnig noong bata pa siya. Maya-maya, huminto ang hangin. At sa unahan, sa isang clearing na hindi umiiral sa mapa, naroon ang balete, tila muling nabuhay. Ang mga ugat nito'y gumagapang sa lupa, na parang galamay. Ang mga sangay tila sumasayaw sa saliw ng awit na wala sa pandinig. Nararamdaman mo lang sa loob. Sa ilalim ng puno, nakaupo ang nilalang. Hindi na si Amon gaya ng dati. Ang balat nito'y hindi na kahoy, kundi tila usok na may laman. Ang matay hindi na galit, kundi pagod. May bahid ng lungkot sa anyo nito, ngunit masigit na makapangyarihan. Isang nilalang na tinanggihan ng pag-ibig, ngunit hindi ng mundo. Andrea. Aniya, ang tinig ay parang dalawang tao na nagtatalo. Ang umasa at ang magpatawad. Lumapit si Andrea, hawak pa rin ang bulaklak na ngayon kumikislap ng mahinang bughaw. Itinaas niya ito. Hindi siya umiyak, pero ang dibdib niya ay mabigat. Sana nagustuhan niyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Ano ako sa'yo ngayon? Tanong niya. Hindi sumagot si Amon kaagad. Sa halip, tumayo ito at lumapit. Sa bawat hakbang nito, umuurong ang anino ng mga puno. Parang takot. Nang makalapit, inilapat nito ang kamay sa dibdib niya. Hindi para kunin ang puso, kundi para pakinggan ito. Hindi na kita hinihingi. Bulong ni Amon. Pero ang kagubatan, hindi ito nakakalimot. Biglang humapdi ang palad ni Andrea. Napatingin siya sa bulaklak. Nag-uugat na ito sa kanyang balat. Ang mga hiblay unti-unting gumagapang sa kanyang pulso. Papasok sa kanyang laman. Hindi siya makasigaw, hindi siya makatakbo. At sa kanyang isipan, dumadagsa ang mga alaala. Hindi kanya, kundi ng daan-daang babae, ng gabi, ng usok,
ng halakhak at sigaw. Ang gubat ay may sariling buhay. At para manatiling tahimik, kailangan nito may alay. Isang bulong ang dumaan sa kanyang tenga. Sa pagbabalik mo, may kapalit. Napaluhod si Andrea sa malamig na lupa. Ang itim na bulaklak sa kanyang palad, ngayon tuluyan ng nag-ugat sa kanyang laman. Ang kanyang hiningay nagiging mabigat, hindi dahil sa takot, kundi sa pakiramdam ng unti-unting pagkalusaw ng sarili. Ang bawat tibok ng kanyang puso may kasamang hibla ng kagubatan. Parang may pumapalit sa kanya. Ano ang ginagawa mo sa akin? Bulong niya, halos hindi na marinig ng sariling tinig. Hindi sumagot si Amon. Sa halip, iniangat nito ang kamay. At sa kanyang galaw, lumitaw ang mga dating anino. Mga babae. Malabo ang muka. Halos wala ng laman. Hindi siya galit. Hindi rin siya masaya. Isa lang ang malinaw. Naging bahagi na siya ng lupa, ng hangin, ng bawat ugat ng bumabalot sa sinukuan. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Isa pang kwento na sinubukang burahin. Sabi ni Amon, marahan, humahakbang palapit. Pero bumalik ka. Umiling si Andrea. Pilit inaalis ang ugat sa kanyang pulso. Ngunit, sa bawat pagpunit, mas lalo itong lumalalim. Parang tumutubo ang kagubatan mula sa kanyang loob. Pwede pa ba akong umalis? Bulong niya. Tumahimik ang gubat. Mula sa likod ng punong balete, lumapit si Aling Isabel. Matanda na at mas baluktot. Pero, dala pa rin ang anting-anting na kumikislap sa dilim. May paraan, pero may kapalit. Sabihin mo, sabi ni Andrea, halos humahabol ng hininga. Putulin ang koneksyon, isuko ang bulaklak, isang sakripisyo, isang pusong kapalit ng kalayaan. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Napatingin si Andrea kay Amon. Tahimik lang ito, nanonood sa kanyang mata. Naroon pa rin ang pag-ibig, ngunit isa ng uri ng pag-ibig na hindi na tao, ang pinanggagalingan. Isa itong pag-ibig ng kagubatan, malalim, mabangis at hindi marunong bumitaw. Ang mga sanga ng balete ay nagsimulang gumalaw. Ang lupa'y bumuka mula sa bitak. May umuusbong na bagong baleteng itim ang balat. At sa gitna nito, isang puso na tumitibok. Hindi sa dugo kundi sa usok. Kung puputulin mo ang ugnayan, sabi ni Aling Isabel. ito ang kailangan mo sirain. Lumapit si Andrea at sa kanyang kamay, dumadaloy ang isang apoy, banal, bughaw, at lumilipad-lipad sa kanyang palad gaya ng alitaptap. Tumingin siya kay Amon. Alam mong kailangan ko itong gawin. Tumango si Amon. Ngunit mula sa kanyang pisngi, isang luwa ng abo ang bumagsak sa lupa. Alam ko, Aniya. at dahil mahal kita, hahayaan kitang sirain ako. Sa isang iglap, itinapon ni Andrea ang apoy sa pusong usok.
Umihip ang hangin. Nayanig ang buong kagubatan. Ang mga puno'y sumigaw. Ang mga anino'y biglang napunit. Tila pinitas mula sa mahabang panaginip. Ang bulaklak sa kanyang palad ay nangalumpaypay. Naging abo at naglaho sa hangin. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Sa gitna ng kaguluhan, si Amon ay napaluhod. Dahan-dahang nawala ang anyo nito. Natutunaw gaya ng ulap na tinatamaan ng araw. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, narinig ni Andrea ang huling bulong nito sa kanyang isipan. Hindi lahat ng sumpa ay parusa. Minsan, ito ay alaala lang ng isang pag-ibig na hindi piniling mabuwagid. Makalipas ang 3 taon, madilim pa rin ang tono ng mga mata ni Andrea. Kahit pa nakangiti siya sa harap ng kamera, ang kanyang dokumentaryo ay itinanghal sa mga sinihan at paaralan. Tinawag na isang obra ang bumubuhay sa mga alamat. Ngunit walang sinuman ang lubos na nakaunawa sa lamig ng bumabalot sa huling mga minuto ng pelikula. Hindi na siya muling bumalik sa sinukuan. Sa mga panayam, laging pareho ang sagot niya. Wala na akong kailangan balikan. Ngunit sa tuwing binabanggit ang balete, napapahinto siya. Saglit lang, halos hindi pansin ng madla, ngunit sapat upang mabakas ang isang sugat na hindi pa rin naghihilom. Sa huling eksena ng kanyang pelikula ay tahimik. Walang musika, walang salaysay. Isang balete, nag-iisa sa gitna ng kalawakan ng lupa, balot ng ambon. Mula sa mga ugat nito, may usok na marahang umaakyat sa langit. Kulay abo, ngunit tila may hugis ng kamay na humihingi ng haplos. Sa huling segundo ng pelikula, bago mag-itim ang screen, isang tinig ang maririnig. Mahina, bitin, halos bulong lamang sa hangin. Ang pag-ibig ko ay sumpa, pero totoo. Sandaling katahimikan. Isang aninong dumaan sa tabi ng balete. Hindi klaro kung nilalang, alaala o usok lamang. Isang itim ng huling frame. May mga mata tila nanonood pabalik. Wakas. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pa-subscribe, like, share, and comment? Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong Kababalaghan.